matatanggap ba natin na may failure sa ating justice system? Eh di parang hindi ho ba complete mockery yun ng buong justice system natin sa Pilipinas? Ikalawa, ang katanungan ko ho dyan, may failure ba talaga na hindi na ho ba maasahan ng ating korte? Prof, narinig niyo po ba yung magkabilang panig, mga argumento kahapon, no, doon sa unang confirmation of charges? Para sa inyo po, naging malinaw na ba na talagang hindi maitatanggi na may kabit ang politika dito po sa kasong kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte sa ICC? Opo naman. Kung titignan natin, ano, kasi pagdating po sa huli, ang pinakatanong po dito, bagamat hindi pwedeng pangialaman o hindi pwede man sakupin ng kahit na ano pong international na tribunal ang isang bansa kung wala pong pahintulot nung isang bansa sapagkat ito po ay usapin at the end of the day marami na tayong narinig na pero it all boils down po at the end of the day sa ano po politics sapagkat po kahit na po sabihin nila na membro o parte tayo, sabihin na natin na ng Rome Statute, at the end of the day, no one can actually say na talagang recognize ito kung pagdating po sa huli, eh hindi ho nakakaapekto sa soberanya basically po ng isang bansa po. Maaaring tayo ay lumagda doon sa Rome Statute before, ngayon nag-withdraw, pero at the end of the day, choice ng isang administrasyon o choice ng gobyerno to recognize as such ang usaping ito. Ikalawang punto po no, na gusto nating tignan dito. Mabigat itong nangyari sa atin sapagkat isipin po natin, 'di ba? Kapwa natin Pilipino. And let us assume for example, kung meron mang pananagutan sa batas ang atin pong dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi hubat nararapat lamang na talagang itry siya o ang trial nandirito po sa ating bansa at bakit ho kinakailangan na ano po mapunta sa ah, ibang tribunal o ibang force or ibang entity para po husgahan at itry siya. Hindi hubad na nararapat lamang na hustisyang yan dapat po mismong mga Pilipino ang dapat po na maghusga at magtagisan sa kung may merito ba ang kasong ipinapataw o ah, na kino-complain sa ating dating Pangulo. Opo, kayo po ba ay, kumbaga sa tingin niyo po ba yung nabanggit na dahil kesyo wala lang ma-produce ng mga ebidensya, mga forensic evidence na makapagtuturo sa isang suspect kaya tayo dumulog sa ibang ibang korte, no? Sa ibang bansa. Hindi po ba 'yan sampal sa kakayanan ng ating korte dito po sa ating bansa? At ano na lang masasabi ng ibang mga kalanan ng isang individual dahil hindi ka nakakuha ng ebidensya, kumbaga, paano na ngayon matitimbang 'yan na iasa mo na lang sa iba porket hindi ka nakakuha ng ebidensya makapagpapatunay pero dahil pinaniniwala. Napakabigat na para dalhin mo at magsik ka sa ibang yun nga lugar o ibang entity o ibang korte lalo na't korte sa labas ng hindi saklaw. Talaga man, kung meron man at under the court, under the evidences, nararapat lamang na siya ay usigin dito sa ating bansa at hindi sa ibang bansa. Unang-una, sino ang ibang bansa? Simple lang yan, ano, kasamang Edmar at kasamang Almar, ano? Ano ang pakialam ng ibang bansa sa affairs natin? 'Di ba? Babalik pa rin din tayo, paikot-ikot tayong babalik dun sa usapin ng soberenya na sino kayo upang maghusga at tignan kung ano yung makabubuti sa ating bansa at kung totoo man ano na meron nga yun, labanan ng ebidensya. Foreign entity kayo at the end of the day. Hindi ho ba? So, nararapat lamang na kung usigin man siya, usigin siya dito sa ating korte. It's
As simple as that. Hindi, tingin ko po itong lohikang ito, hindi kinakailangang maging legal expert ka. Kasi ito, all form part, Sir Admar at Elmar, ng naratibo. Kasi pagdating sa huli, everything in this regard is very political in nature. Political yung paraan ng pagkakahuli sa kanya, political kung papaano, diskursong legal, sapat, hindi natin iko-contest yan. Pero nung ko dyan ganito, at katanggap-tanggap ba na litisin siya at ang maglitis sa kanya ay iba at hindi mismo dito sa ating sariling bayan at mapanagot siya. Ikalawa, kung gagamitin nating argumento na influential siya, eh hindi ba tapos na ang ng case? So, yun lang yung nakakapagtaka. no? So, yun lang yung nakakapagtaka. No? Itong admin ko ay noong mayor siya, itong admin ko ay noong mayor siya, ay itong si Congresswoman ngayon, actually Natador Jinggoy Estrada, kumbaga Congresswoman ngayon, actually Natador Jinggoy Estrada, kumbaga nasa pa siya. So mainamin niya na walang kapangyarihan ang mainamin niya na administration Jewish si Rojas, nahawak din niya yung PNP, meron din niyang kakayanan na mag-imbestiga. Bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? And at the same time, after ng kanyang pagkapangulo, ay itong si Justice Secretary Boying Remulla na noong una, tapos bigla, siya ang ikinoquote ngayon ng nasa prosecution, yung kinatawan ng mga biktima, na dahil sinabi niya na hindi daw, kumbaga dahil pahirapan sa kanila na makakuha ng ebidensya, kaya ipinasa na lang, may failure of justice system daw during that time lang, which is sa kanya lang daw, panahon ni PRRD daw, kaya inasa na nila sa ICC, Prof. Yun nga po all the more na bakit nito lang na pagkatapos nung failure. At saka matatanggap ba natin na may failure sa ating justice system? Di parang hindi ho ba complete mockery yun ng buong justice system natin sa Pilipinas? Ikalawa, ang katanungan ko ho dyan, may failure ba talaga na hindi na ho ba maaasahan ng ating court? Ikatlong punto, maganda yung sinabi nyo. Di dati pa lang dapat nung mayor siya, inusig na dapat siya. Nag-file na dapat. Magnified yung issue kasi Davao, wala pang internet, malayo pa noon, hindi pa advent ng social media. And I'm sure, kung talagang big deal or talagang mabigat na itong usapin dito sa extrajudicial killing and moving forward ngayon, bakit ngayon lang nag-magnify yung kanyang ginawa na nung dati pa lang, and even with the Laila de Lima, bakit walang formal na investigasyon na naganap or nangyari? So, ako yun lang po, hindi po natin sinasabi na kung saan hindi guilty. Ang sa akin lang, ang pagtingin lang po natin dito, nararapat na litisin po siya dito sa ating sariling bayan. Kasi nasa ng hustisya. Parang ano yan ang lumitis doon sa tao, hindi naman hindi mismong dito humingi ka ng hustisya sa iba. At sino tong mga puting ito para hingan mo ng hustisya, hindi mo naman sila taga-sariling bayan. So, 'di ba? Opo. Medyo yun ho yung aking katanungan lamang.